Shalom Alaikum mga kapatid. Okay, Shalom. So, it's third Sunday of Easter mga kapatid. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng linggo. Binabati ko yung mga regular nating nakakasama. Sina Kuya Romy Nunez, tsaka si Brother Joseph John Kiano. So, wala po ako ngayon sa bahay. Dito ako ngayon sa Baliches. Ayan. Okay. So, dito ako sa Baliches ngayon. So, wala ako sa bahay kaya medyo I tried to have a broadcast kahit medyo late. At yun nga nating sinasabi na banal na kasulatan, reach the word of God in season or out of season. Yun yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, kung saan sinasabi dito, sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga ito sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Yan. So, kahit andito tayo sa ibang bahay, still we are doing these things kasi alam naman natin na ito yung ginagawa natin. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ayan, nagkakaroon ng lipstick. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, yan mga kapatid. Okay. Okay, magtataka kapag nagkaroon ng lipstick sa yan, sa effect ng TikTok. Okay. At siguro itong camera ko may problema na kasi mapula pa rin siya. Unlike kung itong cellphone na isa, yung nakihiramin ko yung cellphone na isa, hindi naman. So, pag-usapan natin ang ebanghelyo ngayon, though kung nagsisimba kayo ay marinig nyo naman yung ebanghelyo ngayon, pero may mga kapatid tayo, mga kababayan tayo na nasa ibang bansa, wherein we are not able na makapunta dun sa simbahan or makapagsimba sa simbahan. The only way they can is sa pamamagitan ng TikTok, Facebook, or YouTube makapakinig. So, kahit kung nakapagsimba ka man, pwede mo rin naman ito pakinggan ulit o basabayan mo kung basahin para lalo nating mapamilyar. Yan, lalo natin. Thank you. God bless you, J. Baisal. Yan, katulad J. Baisal, Jen Baisal, she is from Japan. Yan. So, katulad yan sa Japan, kung minsan, mga malalayo yung simbahan. Kaya nga, ang ginagawa natin ay for those na wala talagang capability or wala silang means na mga punta sa simbahan kasi mga malalayo. So, kinakailangan natin itong gawin para for the sake of them. Yan, Pablo. Jenny Clark. Hi, Jenny Clark. Jean Baisal ka na naman ngayon. Si Jenny Clark wala. Hi, Jenny Clark. Kaya kala ko bagong audience. So, may stalker kasing hapon kaya I change my profile. Maganda ka kasi kaya nagkakaroon ka ng stalker. Thank you for the usas. Ako wala akong stalker. Okay lang yan magka-stalker siya sa'yo para basta bigyan ka lang yan ng lapad.
Okay. Yan ang problema kapag magaganda, daming stalker. Ako, alam na akong wala akong kinakatakot na stalker. Ang kinakatakot ko lang na stalker, yung mga tinutuligsa nating mga kaiba yung pananampalataya, yung nakatakot na stalker. Pero when it comes to babae, wala naman. Do dati nung nasa Mindanao ako, meron. So yun mga kapatid. Yun lang naman ang pinapangambahan natin, yung mga stalker ng ibang pananampalataya. Kasi sila kapag nasaktan, iba sila nagbabanta sila, unlike sa atin sa Catholic Church na kahit atakihin nila ang Panginoong Jesucristo, mga Santo Papa, mga pari natin, though nasasaktan tayo, pero wala tayong pagbabanta sa kanila. Ang ginagawa natin sa kanila, kung ginagawa nila yun sa atin, tayo ay nananalangin para sa kanila. Nawa, pagpalain sila, ipuin sila ng Panginoon, magbago ang kanilang mga buhay. Ay, ganoon. So, yun nga. Tinatakot ako pag hindi ko siya ijowa. Grabe naman nun. Sige. Tama na lang yung nagpalit ka ng pangalan mo. So, okay. Okay, God bless you. Ingatan ka naman ng Panginoon. Nakatakot naman yan. Very possessive pala yan. Sabi ko, Catholic ako, nasa testament namin, thou shall not commit adultery. Yes, correct. So tama lang yan, may paninindigan ka. So tama yan, na dapat we have a strong conviction. Anuhin natin yung maraming pera. Pero ang kalakip ng pera na yan kapag galing sa hindi tama, ay may kalakip na takot. Yun, may kalakip na pangambang pera na hindi galing sa tama. So tama yan, kapatid. God bless you for that. Thou shall not commit adultery. Hallelujah. So si Mystery of Faith andito ngayon, nagjo-join. Hindi ko alam si Mystery of Faith saan nakabase eh. Pero Pinoy din siya eh. Yan sa Jenny. Yan. Okay. So basahin na natin ngayon ang Ebanghelyo mga kapatid, for the sake of those pero medyo discomfort lang ako kasi nagkakaroon pa ng lipstick tong nagkakaroon pa ng lipstick tong app na to, yung effect ng TikTok na to. So effect lang yun. Kapag may nakita kayo may lipstick ako, ibig sabihin effect lang yun. Pero hindi naman talaga maitim yung lips ko kasi hindi naman ako naninigarilyo. Okay. So basahin natin ang Ebanghelyo ngayon. So ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 21, talata 1 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. So hinahawakan ko lang po yung phone mga kapatid kasi wala akong stand na dala. Andito kami ngayon sa Novaliches kasi yung tiyuhin ng asawa ko namatay, at yung anak ng tiyuhin niya na 24 years old ay how many days after namatay din. So dalawang nakaburol ngayon na kamag-anak ng aking may bahay dito sa Novaliches. So that is why andito kami ngayon sa Novaliches. Nakikiramay kami. Mula kagabi andito kami. So kasi ang living is Wednesday, so may pasok, baka most possibly hindi na kami makakabalik sa Tuesday. So that is why andito kami ngayon sa Novaliches kasi binuburo ngayon kamag-anak ng aking may bahay. Tiyuhin niya at the same time yung kanyang pinsan, mga kapatid. So kaya ang mabuting balita ng Panginoon, John chapter 20 verses 1 to 19. Pagkatapos muling napakita sa Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad.
Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal na Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang. Mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 150 lahat, hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita na Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibis sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunit mo ang iyong kamay at iba ang magbibis sa iyo at adalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakita kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yan mga kapatid. So a little bit discomfort kasi inahawakan ko lang itong cellphone ko at wala tayong stand. Yet let us continue doing this for the sake of those katulad ng iba nating mga kapatid na sa ibang bansa na walang means sa mga pumunta sa simbahan, at isang paraan lamang ay ito, katulad dito, nakakarinig sila ng binabasang ebanghelyo sa kanila, and then at the same time, kahit sabihin mong narinig na natin sa simbahan, it's better na mapakinggan natin ulit-ulit mga kapatid. So,
It does not mean na kapag narinig na natin simbahan, mas mainam na kung minsan basahin pa rin natin pagdating sa bahay or mapakinggan natin ulit. Dapat hindi natin pinagkakasawaan ang salita ng Diyos. As a matter of fact, kung nagbabasa kayo ng Biblia, kahit how many times yun na mabasa yung Biblia, hindi naman talaga nakakasawa, mga kapatid. Kasi every time na basahin mo ang Biblia, may madidiscover ka ng mga bagay na sa panibago, mga kapatid. Kahit yung ebanghelyo na basa mo ay mabasa mo na, yet pag binasa mo ito, may panibago ka uling kapahayagan ang Panginoon sa iyo sa ebanghelyo na binasa mo na yun. That is why, for almost na ilimbag, nagkaroon ng availability yung Bible sa atin around mga around 16th century. Kasi doon na umpisahan yung Bible na may print ni Gutenberg, di ba? Si Gutenberg yung unang invento ng printing machine. So si Gutenberg. Kasi ang Biblia noon sa kapanahunan ng ating mga kaparian, ang mga munghe sa mga monasteryo, sila yung nagsusulat ng Biblia by hand. That is why to possess a Bible during those times is napakamahal. Kaya yung context na sinasabi ng iba na pinagbabawalan ng Catholic Church ang mga Katoliko na magbasa ng Biblia ay hindi totoo. Kasi during those times, ang original language na naka-translate yung Biblia is in Latin. Kasi ang Latin ay siya yung widely used language during those times. Parang katulad sa panahon natin ngayon, ang English ang common language. During those times ay Latin. Ngayon, ang Biblia, since napakamahal, napakahirap i-produce, ilang taon or how many umaabot ng isang taon bago matapos ang paggawa ng Biblia kasi sulat kamay na ginagawa ito ng mga munghe sa mga monasteryo, mga munghe sa mga monastery. So ang Biblia, mga kapatid, ay makikita natin sa mga simbahan, yung pinapakita nga ng mga separated brethren natin, na ang Biblia daw ipinagbabawal ng Catholic Church na i-translate ay ibasahin ng mga mananampalataya, which is wrong. Kasi kung ipinagbabawal natin ang pagbabasa ng Biblia, first and foremost, dapat hindi na natin pinrovide yung Biblia. Hindi na tin-translate, hindi na inipon ng Catholic Church ang mga aklat at buuin yung Biblia at hindi isinalin sa language na Latin. Kasi ang Latin during those times is the widely used language. Kasi alam naman natin na ang imperyo ng Roma ay halos buong mundo nilang nasakop. Yan, mga kapatid. Na kung papaano din na ang New Testament ay nakasulat sa Greek, kasi during those times before ng Roman Empire ay nasakop din ng Greek ni Alexander the Great ang Israel. Kaya nga ang New Testament nakasulat sa Greek kasi during those times ang Greek ay widely used language also during those times, mga kapatid. So, kung bakit nakatali ang Biblia sa mga simbahan noon, it is because ang hirap i-produce ang Biblia, napakamahal magkaroon ng Biblia, then ilalagay mo lang sa simbahan na hindi mo isi-secure. Di ba? Kung pupunta ka nga sa mga bangko, sa mga pawn shop, di ba may tali nga yung ballpen? Ballpen nga lang yun eh. May tali. Tinatalian. Kasi kung hindi nila tinatalian, from time to time, magpuproduce sila ng ballpen. That is why yung mga bangko sa ballpen, yung mga ballpen sa bangko, sa mga pawn shop, kahit sa mga phone booth, kahit yung yellow book dati, di ba? May may security feature yung phone book. May na naka-secure. So that is why noong panahon na yon ang Biblia sa mga simbahan ay talagang nakatali. Kasi ang mahal-mahal tapos pabayaan mo lang, hindi mo i-secure. Ang hirap-hirap gawin tapos hindi mo i-secure. Ano mangyayari doon? Di ba? So yan. Background lang yun, mga kapatid.
So, yan. Ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid ay nagpapakita na ang mga lagad ay after how many days silang nagtatago sa upper room ay siguro nagutom na rin at na-miss na nila mangisda. Ay sabi ni San Pedro, mangingisda ako. So sumama sila kay San Pedro kasi sila po ay mga mangingisda. Ayaw sila tawagin ng mga kapatid. At dito sa John chapter 21, sabi dito, and they are already around the 19 meters from the shore. Makikita natin na nung sinabi ng Panginoon, ilaglag niyo ang net. Right? Ito yung yun yung pattern yun yung palatandaan ng mga alagad na walang ibang makagagawa doon maliban ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So I am looking my note. So it was about mga bagay na ito, mga kapatid. Na-recognize ni John the Beloved na ang Panginoon yun. Hindi nila na-recognize ng maigi ang Panginoon.
Pero nag-conclude positively si Saint John the Beloved, it was the Lord. Kasi alam nila na walang makagawa ng ganun, mga kapatid. Kasi ano yung mga pattern natin? Dito sa yung Luke chapter 22 verse 27. Ito yung mga pattern. Bakit ang good is in Luke chapter 22 chapter 17 verse 27. Pumunta ka sa dagat at mamumulit ka sa chapter 21 verse 1 to 7. Nung papasok ng Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, nabihan niya pumunta kayo sa isang nayon at makikita niyo roon ang isang donkey na merong colt, merong zero donkey. Alam na po ino na meron silang Lord Jesus Christ can do these things. That is why he immediately concluded it was the Lord. Kasi walang iba na makagagawa na kapag sinabi niya ay mangyayari ang Panginoong Hesukristo lamang. Yan. And then, after the resurrection, ang Panginoon then they live. Ang Panginoon from time to time, hindi ka makita lang sa kanila or sa loob ng 40 days. Diba? Sa loob ng 40 days, from time to time, hindi ka makita sa na nagpakita ang Panginoon. Diretso na tayo. At yung 150 symbolizes according to mga scholars, mga matagal na according to that, it symbolizes the worldwide evangelization. Yes, magkakaroon na
Kaya nga kung babasahin nyo, walang ang sabi nito sa John chapter 21, nung nakaano na sila sa pampang na kapatid. Nung ano na sila sa pampang, nakaahon na sila sa pampang, walang mga has sa kanilang magtanong kung sino siya. Hindi talaga ano kung naibol talaga sa kanilang mahal sa Diyos. Diba? Alala niyo si Maria Magdalena, hindi niya kilala. Akala niya kabinar lang. Ilaw pa, tayo mo, hindi niya sila habang alam. Then here again, hindi rin sila nangahas magtanong sa Panginoon kung sino siya ba. Sino siya sapagkat alam nila ang Panginoon. Hindi natin nabuhay. It was beyond the recognition ang mukha ng Panginoon. Okay, punta natin sa natin sa 21 na. Okay. Verse 12, John 21:12, di kayo at mag-almusal tayo, sabi niya Jesus, saman sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya. Pagkat alam nila na siya ang Panginoon. So, despite na nakikita nila ang Panginoon, unrecognizable talaga nila ang Panginoon. Hindi natin
Kimi, so hindi mo narinig na hindi mo narinig na si Mang Felix ay peking anghel, peking sugo, at bulaang propeta ayon sa Matthew chapter 24 verse 4 to 5, saka Matthew 24 verse 11, saka Matthew 24 verse 24. Yan. So yun mga kapatid. Narinig mo, buti naman. So, ngayon, kung makikita natin mga kapatid, ang sinabi ng Panginoong Kristo ay muli niyang pinagtibay ang pagtatalaga niya kay San Pedro dito sa John chapter 21 verses 15 to 19. Kung saan, muli niyang tinawag si San Pedro na pakanin mo ang aking tupa. Sabi niya ito, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Then, verse 16, muli siyang tinanong, Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ano Jesus? Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may kaetlos siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ang Panginoong Jesucristo ay muli niyang itinalaga o pinagtibay ang pagtatalaga niya kay San Pedro, mga kapatid. At makikita natin na sa 3 beses na yun na tinatanong ay sinabi ng Panginoon, pangalagaan mo ang aking mga tupa. So, despite na itinatwa ni San Pedro ng 3 beses ang Panginoon, ay siya pa rin ang pinili ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, Pedro, since na itinatwa mo ako ng 3 beses, ay hindi na ikaw ang mamumuno sa aking iglesia pag-alis ko. Walang sinabi ang ganoon ng Panginoon. Wala rin sinabi ang Panginoon, Pedro, matatalikod ang iglesyang itinatag ko. Ngunit, muli itong itatayo sa Pilipinas or sa Amerika ni Joseph Smith at sa Pilipinas ni Mang Felix. Walang ganun, mga kapatid. Ang pangangalaga sa kawan ng Panginoon ay ipinagkatiwala niya kay San Pedro. So kung gagamitin natin yung logic natin, mga kapatid, since it was entrusted to Saint Peter yung pangangalaga ng kawan, therefore, Saint Peter must find another successor after him sapagkat siya'y pinagkatiwalaan lamang ng kawan. Kaya nga kung titingnan natin sa kasaysayan natin, kay Pope Francis, from Pope Francis down to Saint Peter, meron na po tayong 266 popes. Kaya nga, even ang Malacanang recognizes it. Kaya nagkaroon tayo ng morning, naka-half mast yung watawat natin. Even Malacanang recognizes that Pope Francis is the 266 popes of the Catholic Church, Pope of the Catholic Church. Ibig sabihin, once na kinikilala nila si Pope Francis as the 266 Pope, ibig sabihin, kinikilala nila na ang number 1 na Pope ng Catholic Church ay si Saint Peter. Okay. Yun lang yan. Simple lang. Di ba dito sa atin, halimbawa, si Kimi. Di ba sa kanila, di ba, yung succession nila ay 3 pa lang. Una, si Mang Felix. Pangalawa, si Eranio, yung anak. Pangatlo, si Eduardo. Then, kung pagdating ng panahon, mawala si May Eduardo, natural yung anak niya uling kasunod. Di ba? Si Mang Eranio, dahilan sa may anak siyang iba, nagkaroon sila ng conflict.
So, si Angel nagkaroon ng conflict with Eduardo. Kaya pagdating ng araw, there is a tendency na magkakagulo sila pagdating dyan. Kasi yung mga anak, lalo na kung yung successor ay 2 or 3 anak, natural magkakaroon ng ng struggle maliban kung magkakaroon ng power sharing. So unlike sa atin, meron tayong conclave. Mga kapatid, may conclave tayo. That is why, ngayon, piniprefer na nalagay na ngayong chimney na paglalabasan ng usok na puti or itim kapag wala pang nahihirang na foam. So, our cardinals, the College of Cardinals will be praying and they will choose the incoming 267 fold. Okay. So, yun. Hindi ko na ulitin, Kim. Nasabi ko na. So, yun, mga kapatid. 266 na, magiging 267. Ibig sabihin, even Malacanang recognizes Pope Francis is the 266 popes. So, therefore, Malacanang believes that the first pope is Saint Peter. Kasi hindi naman darating sa 266 kung hindi mo na mag-uumpisa sa 1. So, parang katulad nung example din natin, ang Inc. 1914, ang kanilang succession pa lang ay 3 pa lang. Si Mang Felix, si Iranyo, and then pangatlo, si Eduardo. Then, yung magiging kasunod, most probably, na maano sa kanila, mamamahala, yung anak ni Eduardo, mga kapatid. Sabi ni Kimi, justifiable yun, Kimi. Bakit kasi may mga katikista ko minsan, may mga katikista na ang sabihin ay Papa Jesus, di ba? Mayroon naman ng mga katikista na nagtuturo sa mga bata, Kuya Jesus. So hindi rin naman lahat 'yon, hindi rin naman contradiction 'yon. Kasi sa ebanghelyo ngayon ay nakalagay din naman dito na noong tinawag ng Panginoon yung kanyang mga alagad, mga anak, may huli ba kayo? Dito sa John 21, balikan niyo po mga kapatid. Kaya yung sasabihin nating Papa Jesus sa mga bata, it's okay. Kuya Jesus, it's okay. Kasi di ba nung sa resurrection account din, nung hahawakan na siya ni Maria, sabi niya, wag mo akong hahawakan. Sabi niya, sabihin mo sa aking mga kapatid na ako'y pupunta sa Galilea. So, ibig sabihin, yung mga alagad niya ay kinilala niyang mga kapatid, brothers. Pero dito sa John chapter 21, tinawag ng Panginoon yung mga alagad niya na, mga anak, may huli ba kayo? Sabi niya, wala po. Tinawag niya mga anak yung mga alagad niya. Isamantala, mas matanda pa ito sa San Pedro sa kanya, mga kapatid. And then doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, nakalagay doon, mga kapatid, basahin natin. Kasi nagtanong si Kimi na isang member ng Inc. 1914. So, meron na tayong 266 na successors ng Pope. Sa kanila, 3 pa lang, mga kapatid. Si Mang Felix, si Eduardo, Iranyo, at saka si Eduardo. So, Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, ito sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Bakit? Pag sinabing, paanong sinabi na Ama ang Panginoon Kristo, dito sa John chapter 21, mababasa niyan, tinawag niya mga alagad niya mga anak, mga apostol. Paano pag matanda na, tatawag na Papa Jesus pa rin? Oo, natural. Wala namang problema dun. Kimi. Dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, ang sabi dito, yung prophecy about sa ating Panginoon Kristo, sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, mga kapatid, sabihin, dito sa ebanghelyo natin ngayon, na
sinasagot natin si Kimi na member ng Inc. 1914, ang sektang itinayo ni Mang Felix Manalo. So, dito sa John chapter 21, kino-confirm ng Panginoon yung pagkatawag niya kay San Pedro. Bagamat si San Pedro itinatwa silang 3 beses, but yet the Lord Jesus Christ is firm. Is firm. Diba? Sa kanyang pagtalaga kay San Pedro. So, si San Pedro, kaya, kung ikaw mananampalataya, dapat kung saan naka-align si San Pedro, dapat doon ka. If you are outside of it, then ibig sabihin naliligaw ka ng kapatid. Kasi ang unang tinawag ng Panginoon at tinalaga ng mga laga ng kanyang kawan ay San Pedro. Kaya kung yung sekta mo o denominasyon ay hindi naka-align sa kung saan tinawag si San Pedro, then magdahan-dahan ka na mga kapatid, umalis dyan. Kasi sinabi nga natin kahapon, sa Psalm 127 verse 1, na maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, ay walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. Di ba? So kung yung sekta mo, itinayo lamang ng tao, hindi ng Panginoon Kristo, ibig sabihin, sakop siya doon at madidisqualify siya doon sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid. So kinakailangan, that is why we in the Catholic Church ay naka-align. Dapat tayo kay San Pedro. Kaya nga, kung ang simbahan mo, hindi si San Pedro yung unang namahala sa simbahan mo, ay peke yan, mga kapatid. So dapat, ang simbahan na kinakaaniban mo ay naka-align dapat kung saan si San Pedro. So that is very easy, mga kapatid, to identify. Kaya kung ang sekta mo, hindi na si San Pedro ang kinikilala, ang unang naging leader ng kawan ng Panginoon, then fake yan. Yan ay katuparan sa sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 4 na maraming mga bulaang propeta ang darating. Okay? Then, inulit niya sa Matthew chapter 24 verse 11, tapos inulit ulit sa Matthew chapter 24 verse 11. Take note, mga kapatid, ang Matthew 24 is an eschatological event. Eschatological event, ibig sabihin, mga madarating sa mga huling panahon. Makikita nyo about doon sa mga bulaang propeta, ilang beses inulit ng Panginoon. Yet, he talks about eschatological things pertaining sa mga huling araw. Yet, he never mentioned na matatalikod yung kanyang iglesia. Kasi hindi talaga matatalikod at kailanman hindi matatalikod. That is why itong nag-claim na natalikod daw para ipilit isiksik nila yung kanilang mga leader. Halimbawa, si Mang Joseph Smith. Siya yung unang nag-claim na natalikod yung iglesia. Kaya nga siya yung restorer. Kaya itinatag niya yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tsaka meron pa siyang revelation kuno, yun yung mga Book of Mormons niya. Meron ako sa bahay. Then later on, kinopya ito ni Mang Felix. Mahalata natin na kinopya. Bakit? Tingnan niyo yung structure ng building nila. May tulis yung Mormons. Ang ginawa ni Mang Felix, dinamihan niya, tinalo niya, binompanis niya si Mang Joseph. Dinagdagan niya yung maraming tulis. Pero yung claim na natalikod yung iglesia, ay ginawa niya rin yung sinabi niya rin yung ganun. At pinipilit nila, kiniklaim nila yung mga verses na sa kanila raw po mapatungkol yun. Which is, walang-wala sinabi ang Panginoon na matatalikod yung kanyang iglesia. Kahapon, yung isang member ng Inc. 1914 ay pinilit niya yung Matthew chapter 24 verse 9. Ang nakalagay doon sa Matthew chapter 24 verse 9, mga kapatid, is ang nakalagay doon, maraming tatalikod. Yet, hindi sinabi ng Panginoon doon na matatalikod ang buong iglesia. Maraming tatalikod sa pananampalataya. That is a big difference, mga kapatid.
Eschatological event notes, pero never ang Panginoong Kristo nag-mention na matatalikod ang kanyang iglesia sapagkat hindi talaga matatalikod. Kasi kung sasabihin na talikod, mga kapatid, yun ay kukontra doon sa prophecy noon pa manguna. Ano yung sinasabi sa Matthew chapter 2, sa Daniel chapter 2 verse 44? Sa Daniel chapter 2 verse 44 nakalagay doon. In the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Magtatatag ang Panginoon ng isang kaharian na hindi masisira or mawasak at mapasakamay ng ibang tao. So kung natalikod, ano mangyayari? Ibig sabihin, bagsak yun. Hindi totoo yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. At sinabi dito sa 2 Samuel 7:12 to 13, ang kanyang kaharian ay walang katapusan. I will make His kingdom firm. So, kung firm, may tendency ba matalikod? Masisira o mawasak? No. Because it has a promise. Diba? Si Matthew 16. Ano sabi doon? Verse 18 to 19. Even the gates of the Hades shall not prevail against it. Mga kapatid. Hindi, kahit ang kamatayan ay hindi maaaring makapananaig. So kung sinabi mo na talikod, ibig sabihin na panaigan ng kamatayan. Hindi natupad yung Daniel chapter 2 verse 44. Hindi natupad yung 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14. Maging yung sinasabi sa Daniel chapter 7 verse 14. Di ba? Ganun lang yun. Kaya walang pagtalikod. Kaya hindi pwede pilit at isiksik na mga kapatid natin sa Mormons at ng Inc. 1914 na they are restorer of the faith, mga kapatid. Because they are not. Kaya nga kapag mapabilang ka sa sektang yan, natatag lamang ng tao, yan ay walang kabuluhan sapagkat yan sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Kaya nga sinasabi dun sa Acts chapter 7 verse 48. Actually, nabasa na natin mga kapatid, balikan natin. Sa Acts chapter 7 verse 48, sinasabi dito, okay. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi sa propesya, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, ang lupa ang aking tunang mga paa. At ano pang bahay itatayo niyo para sa akin? O lugar na pagpapahingahan ko. So you see, even the Lord Himself said, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, kasi nagtayo na nga siya eh. Upon this rock, I will build my church. Yun yung katuparan sa sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Mga kapatid. So, ang lesson natin ngayon, mga kapatid, hanapin natin ang simbahan kung saan kinikilala San Pedro na bilang unang leader ng simbahan. Kung ang simbahan ninyo ay hindi kinikilala si San Pedro na unang leader, ay mag-isip-isip na ngayon mga kapatid. Kaya sana yun yung matutunan natin, mga kapatid, sa araw na ito. Na kahit matutunan din natin yung aral na kahit nakagawa tayo ng we failed the Lord, na bigo natin ang Panginoon sa unang pagkakataon or sa in how many instances, alalahanin natin that God is always ready to forgive us. Yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 18. At yan din yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, mga kapatid. Handa lagi siya na tanggapin tayo, katulad ng prodigal son. Di ba? Yung kwento ng prodigal son sa Luke chapter 16 o Luke chapter 15, mga kapatid. Na bagamat yung meron ako ng lipstick So, yun. Bagamat ang prodigal son ay nagkasala sa anak,
Yet, pagbalik niya sa kanyang ama, ay tinanggap pa rin siya ng kanyang ama. The same with us, mga kapatid. Huwag mong isipin, you failed the Lord, you sin against the Lord, at parabagang nahiya ka nang lumapit sa Kanya. God is handa lagi siyang tanggapin tayo, mga kapatid, anytime na magbalik tayo sa Kanya, katulad ni San Pedro. So that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat kay Jenny Clark, sa mga nakiisa sa atin, si Kimi na member ng AIN 1914, at yung mga 2.4k likes, and then yung mga nag-tap ng screen, at kahit yung mga hindi man nag-tap ng screen pero nakiisa sila sa atin, mga kapatid. So yan. So that is by now. Shalom. A blessed Sunday. Pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. So, shalom and may God bless us all.